Balik po tayo sa mga balita. Malaki ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa Supplemental Feeding Program. Para yan sa mga mag-aaral sa Child Development Center. Para masigurong masustansya ang ipapakain dito sa mga bata. Detalye mula kay Eden Santos. Ang instruction ng Pangulo ay siguraduhin na may sapat na nutrisyon at pagkain ang ating mga kabataan na naka-enroll sa mga sa mga child development centers natin. Ilulunsad na ngayong Hunyo ng Department of Social Welfare and Development ang Supplemental Feeding Program para sa mga batang edad 3 hanggang 5 taong gulang. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may nakalaan na pondo na halos 5.1 billion pesos para sa feeding program. Anya, kulang sa 1.5 million na mga naka-enroll sa mga Child Development Center o dating mga daycare center ang makakatanggap ng pagkain araw-araw sa loob ng 120 days. Ang unit cost per hot meal this year, pinataasan ng ating Pangulo. Last year, it was at 15 pesos per hot meal. Ngayon, magiging 25 pesos na per hot meal. This will ensure na sapat yung nutritional value na natatanggap ng mga kabataan na magiging kalahok na itong supplemental feeding program sa ating mga child development centers. At on top of that, yung mga undernourished na mga kabataan makakatanggap ng fresh milk. That's around 22 pesos per undernourished child. Sa panig naman ng mga PWDs o Persons with Disabilities ay sinimulan na ang demo run sa mga e-buses. Layo nito na magbigay ng ligtas at komportabling biyahe para sa mga PWD. Pero bago pa man yan, ang amin sa DSWD ay naatasan kami ng Pangulo na siguraduhin na may safe spaces ang ating mga people with disability. Kaya nga, since a year ago, meron kaming programa kung saan naglalabas tayo ng e-shuttles. These are electronic shuttles na pinabigyan prioridad ang ating mga PWD na makasakay papunta sa kanilang mga trabaho. Tiniyak ni Gatchalian na target nila na magkaroon ng regular na ruta sa Quezon City. Anya, sa kasalukuyan ay corporate shuttle ang mga ito kung saan ang mga PWD na nagtrabaho sa mga kumpanya na nag-aarkila ng mga shuttle ang maaaring gumamit. Ang mga e-shuttle na to, bukod sa e-electronic siya, they're PWD enabled. Ibig sabihin may mga rampa, may mga sapat na spasyo para sa mga wheelchair, and may mga CCTV cameras to make sure na safe space siya para sa ating mga people with disability na araw-araw pumapasok sa kanilang mga trabaho. Idiniin ng kalihim na bukas ang mga e-vehicles sa lahat ng mga PWD. We do not discriminate. They are vehicles that will be used for people with disability in the entire different categories prescribed by DOH. Pero tulad na sabi ko, syempre mas kumbinyente para doon sa may mga wheelchair, sa mga visually impaired, but it's open to all. Agad namang nilinaw ni Gatchalian na hindi libre ang sakay sa e-vehicles. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Matapos nga mag-viral yung pambubugbog sa pasaherong may kapansanan sa isang bus, may inilaan ng mga e-bus para sa mga persons with disability o mga PWD. Sa programang ito, mga PWD ang mag-ooperate at PW ang kanilang mga isasakay. Vic Sumintax sa balitang yan. Personal na ininspeksyon ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga e-bus para sa mga persons with disabilities o PWDs. Sinabi ni DSWD Director for Sustainable Livelihood Program o SLP Manager Miramil Laksa na mismong si Secretary Gatchalian ang nagkonsepto na makitie up ang DSWD sa Comet Global Transport, operator ng e-bus para sa mga PWDs. Ayon kay Director Laksa, ang mga e-bus units ay i-operate ng mga PWDs sa pamagitan ng kanilang binuong grupo para magkaroon din ng pagkakakitaan sa ilalim ng SLP ng DSWD.
Talagang nakita na niya ito kasi nga, di ba, parang among the sectors sa ating community, ang ating mga persons with disability kasi yung hindi masyadong nabibigyan ng mga opportunities like livelihood opportunities, Kaya nga, isa ito sa nakita niya na pwede naman pala, possible naman pala na ito ang magiging source of income ng ating mga persons with disability, this e-bus. Inihayag naman ni Freddy Tinga, presidente ng Comet Global Transport, na mismong si Secretary Gatchalian ang kumausap sa kanilang kumpanya para magkaroon ng arrangement na magkaroon ng units ang grupo ng mga PWDs sa ilalim ng SLP para magkaroon din ng source of income. Ayon kay Tinga, bawat unit ng e-bus ay nagkakahalaga ng 4 na milyong piso at sa ilalim ng arrangement, hati ang Comet Global Transport at kooperatiba ng mga PWDs na maaaring ipasok sa financing para hindi mabigat ang pagbabayad at ang kita ay 50-50 ang hatian. Sinabi namin, kung gagawa kami ng ganitong klaseng sasakyan for mass transport, public transport, dapat siya electric, zero emission, at saka PWD friendly. No? So hindi lamang yung sasakyan, dahil pag pinasok mo itong ganitong klaseng transport solution, kailangan pati yung charging system, charging network, ikaw rin maglalatag niyan, at pati yung tinatawag namin passenger management system, naka-app rin kami, may CCTV rin on board. At sa nakikita namin ngayon sa mga pinagsisilbi namin mga kliyente, ito yung kaya rin nila ginugusto dahil nga may PWD access, and it's also a very safe and secure solution. Inihayag naman ni Ses Milang, treasurer ng Quezon City PWD's Electric Transport Service, na malaking tulong ang ginawa ng DSWD at Comet Transport dahil bukod sa kita ay hindi na mahihirapan ang mga PWD sa pagko-commute. Kami mismo yung nag-design sa kanya actually. Kami yung nag-represent, ito yung picture na gusto namin. Ito yung bawat na narawat para sa amin. Niliwanag ng DSWD na dito muna sa Metro Manila ang pilot operations ng e-bus for PWDs para mabawasan ang insidente ng pambubuli sa mga may kapansanan tulad ng nangyaring nag-viral sa social media sa pananakit sa isang may kapansanan sa pampublikong sasakyan. Vic Somintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.